Kai Soto, dapat nga bang wag munang sumalang sa NBA Summer League para makapaglaro sa ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia? Best timing ni Kai sa kanyang NBA dream ngayong taon na nga ba? At pag-usapan natin kung bakit panalo yung 10-day exhibit na nakuha ni Yuki Kawamura sa Memphis Grizzlies na dapat din makuha ng ating pambatong si Kai Soto. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa naging huling laro ng ating pambatong si Kai Soto sa Japan B-League ngayong season. Ay nakapagtala nga siya ng 18 points, 8 rebounds at 6 assists para tulungang manalo ang Koshigaya Alpas kontra sa Mikawa Seahorses sa kabila ng maingat na pagbabalik laro galing pa sa injury ng ating pambatong si Kai Soto. Ay nag-average po siya ngayong season ng 13 points, 9 rebounds at 3 assists per game. Napakaganda po niyan. Para sa akin, masasabi ko na ito yung best season ni Kai Soto bilang isang professional. Hindi lang dahil sa stats, kundi maging doon sa paraan ng kanyang paglalaro. Ngayon, kaya niya ng kumaldag kung napansin nyo. Pag kumakaldag siya, hindi siya natatawagan ng offensive foul. Napakaganda niya ng pumwesto diyan sa ilalim kasi nga 9 rebounds. Napakagandang senyalis niyan para nga sa ating pambatong si Kai Soto. Kalaban pa yung mga international imports, mga former NBA player, mga national big man ng iba't ibang mga bansa. Kaya talagang para sa akin, isa to sa mga best timing ni Kai Soto para tuparin na ulit yung kanyang NBA dream. Pero ang tanong mga kabasketball, pwede bang pagsabayin ni Kai Soto ngayon? Yang dalawa na yan, Yang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kung saan makakalaban nga ng ating Gilas Pilipinas sa July 3. Etong New Zealand sa July 6 naman, etong Australia. Pwede bang pagsabayin kasama na itong NBA Summer League? Pwede po, pero depende ang sagot. Pwede. Kasi nga ang mangyayari dyan, dahil mauuna naman etong Gilas Pilipinas, so preparation yan, ilang linggo, kasama ni Kai Soto ang ating Gilas Pilipinas, magpa-practice sila at darating nga yung laban sa July 3 at sa July 6. At pagkatapos noon, pwede siyang humabol dyan nga sa NBA Summer League. Possible, magsimula siya ng 7 hanggang 9, makakuha siya ng isang NBA team. O before mangyari yan, dapat pagbigyan siya ng SBP na kung kailangang mag-minicamp ng palagay mo na mga 3 araw, 'di ba? Pagbigyan nila si Kai na lumipad papuntang Amerika para pumunta sa isang NBA team para sa roster spot ng NBA Summer League. Kumbaga, kung magagawa ng paraan ng SBP ni Kai Soto ng kampo niya, na yung agency niya diyan sa Amerika, na makuhanan siya ng NBA team para sa Summer League, pwede po siyang maglaro sa Gilas. At the same time, sa July 10 naman, pwede siyang maglaro sa NBA Summer League. Pero kahit hindi po maglaro si Kai sa NBA Summer League, pwede po na dumiretso na si Kai, especially kung maganda yung ipapakita niyang performance sa Gilas kontra dito sa New Zealand at sa Australia, pwede po siya makakuha ng tinatawag na 10-day exhibit. Yung mismong nakuha nito ang si Yuki Kawamura. Binasa ko mga kabasketball yung kontrata niya. Hindi pala yung 10-day contract, kundi isang 10-day exhibit. So parang lang daw yon, parang try out, Try out kung makakapasok siya sa roster ng isang NBA team. So maglalaro po siya doon sa NBA preseason. Ipapakita ni Kai diyan sa training camp ng halimbawa ng Memphis. 15 kasi yung kailangan, 15 player. So 3 diyan alam ko 2-way contract So pwede pong gawin ni Kai Soto doon. Ang maganda kasi doon, if ever na hindi siya magustuhan, 'di ba? Pwede siyang bumalik sa Japan B-League, kumuha ng kontrata doon. At pag nagustuhan siya, pwede siyang opera ng 2-way contract ng NBA team. Or malay mo, standard contract. Yun po yung mangyayari. Kasi sa sitwasyon ni Kai, 7-3 siya mga kabasketball. Alam nyo naman ngayon, ang nagdo-dominate dyan sa NBA,
Sila Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Joel Embiid, Chet Holmgren, di ba? Karl Anthony Towns. Puro mga 7-footer po yan mga kabasket. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.